Itong Khalid na to, recently, a lot of players are actually using the Khalid and having a lot of success gamit yung hero na to. Oh, nakikita ko yung little hand ng Echo supporter natin. That's so cute. Inside the jacket. Panalong-panalo agad ang Echo. Oh, grabe naman yung... proud na proud pa siya. Yeah, there's a buff for Echo right now. Pero sa audience prediction natin, andyan nahate. Pero most of it is siding with AP Bren. Yes, and even yung mga players kanina ng RRQ, Akira, na sila Luis, they're also kind of voting towards this final. Ang pinredict nila ay final na to. Partida, Homeboys, saka Blacklist yung kausap nila. Pinredict nila AP Bren at Echo. And they were saying na medyo mas leaning towards AP Bren. Pero I would say na it's all fair for both of these teams. Talagang hati tayo. Hati ang buong madlang people. Pero isa lang ang nakakasigurado. Talaga namang ngingiti tayong lahat sa pagtulog mamaya kasi after this matchup, after the series, isang team ng Pilipinas ang nasa Grand Finals ng MPLI 2023. Pero you mentioned nga na ito yung preview na tinatawag ng iba. Is this a sneak peek for Grand Finals? Pero let's Finals see. na ba? Game 1 on to the best of 3 series. It's going to be the match 7. Here are Spew and Sanji pa rin habang sa may bandang baba. Siyempre, andyan pa rin ang JP Special. So, JP Special. Babantayan lang muna si Super Marco. Sobrang bagay kay JP yung mga ganitong hero. Yeah. Kasi nagagamit mo talaga yung pagka-veterano niya, no? Kaya I like it every time Echo picks up a Matilda. Like, alam natin na gagana to. Gagana to. And alam ni JP yung kailangan mag-guiding wing, kailangan mag-circling eagle, di ba? Iba kasi yung way of delivery talaga ni JP when it comes to Experience, Matilda. no? Pero in terms of experience, hindi mo pwedeng batain dyan sa mid lane si Sanji. Ay, ako po, hindi talaga. Also, si Ogwen pala ang magwawasiwas. Yeah, we did not mention kanina. Flap TZ is the one. Switch up nila. What just happened? And of course, may ganti naman on the other side. It's gonna be Echo with the combo doon sa taas. And it's a 2-for-1. Grabe, no? Binigyan man dito si Kaltizi na sa first blood. But it's going to be tatlo, 2-1. Diba? Nakuha dito ng Echo. Double kill to Carl TZ pa. Na buy one, take one. Imagine, ganun kabilis yung nagiging action dito ng Echo. And moving forward, sakto pa yung magiging position nila dito on the first turtle buff. At looking at this one, more on the standard build na nga lang din the emblem set ng ating mga players. Pero one iconic thing makipansin natin dito, yung posisyon ni Sanford, maaga niya doon sa mid lane. Medyo forward na din si Daddy JP dito sa likod. Kyle TZ making sure na secure naman nila ang kanyang purple buff. Ogwen on the sides, it is a Roam Arlot. In case you guys missed it. And si Flap TZ ang nakaback siya. Pero all of that, buying time para masecure ng Echo ang unang turtle ng laro. Diba? Ito yung sinasabi natin na di-deliver talaga ni JP. Diba? As a roam, isa rin naman sa kanyang tinitingnan is syempre kung nasaan yung posisyon ng kalaban ni Carl TZ here, which is kanina si Carl TZ nga. And with that, a free turtle on their hands, hindi nakasilip, hindi nakalapit, and as well as well enough time here on the gold lane. There's Super Mark and Benecutie. Hindi rin agad-agad magkakapatayan, none unless merong susugod, may magbaback up. And speaking of which, nandito nga si JP, habang si Carl TZ... Ayun, nahuli! Wow, that was beautiful! Spatial migration, nahuli ang isang Fanny. Hindi madaling gawin yun, Natina. Lalo na, especially for a Fanny this early, meron naman siyang purple buff. You also have the capability to go for the cables. Kaso nga lang, iskinitang yun, mag-e-enjoy talaga. Yun talaga. Ang isang Carl TZ. And as well as yung knockback niya kasi. Pero ito na nga lang din ulit si JP onto the roam-to-roam battle. Right, may konting galaw naman. Of course, Final Slash, dalawa ang mapapatras. Carl TZ at Sanji, malapit na JP. Not gonna be available for the re-engage, pero looks like they wanna go. Spatial migration saved by the Netherrealm. I-discourage muna nila ang pag-abante ng AP Bren. Ito yung good thing for Echo. They have a way to disengage din. May Not disengage only talaga na pang-save, diba? You also have the Netherrealm for Sanji. And timing is everything. Pero yung timing dito for Super Marco, within lang din, you still have the Zaman Force to escape that one now. Nice trading ni Carl TZ. Pinredict niya eh. Sinubukan niya i-predict kung saan lalabas Super Marco Sandra. Pero hold that thought right now. Ogwen, nakikipaglaro dito kay JP. Circle Eagle. Kaka! Ayun, straight into
that Arlot. Pero again, kaya naman nilang tumagal for the meantime. Kaya madami din nag-Arlot room kasi medyo maganda din yung early game survivability niya. Tapos meron pang malapit na action. Ako po. Sabi sa ni Ogen doon, nakita natin, yung attempt dito ng Echo kasi to go for pickoffs, especially you have the Matilda. At early game pa lang, you want that snowball. At pigilan ang isang Fanny, diba? Yun, oo. And the way na to make pigil sa isang Fanny, of course, is to disturb the purple buff. At yun yung isa sa tinitingnan ko na ina-eye out din na ng timing. Pero ito rin yung isang way. Discourage them for getting most of the objective as well. Pero ito na nga sila sa may bandang mid lane. Ayun na, napagamit din naman ni Kuya Few ang Netherrealm pero hindi yata sabat. Nice 3-man na final slash dito. Sanji still available with the Netherrealm pero si Kyle TZ gusto talagang makipaghampasan dito ng kanyang blade. Si Flap TZ ngayon ang magkakaroon, ang magiging casualty doon. At ngayon, Echo na naman ang makakakuha ng pangalawang turtle ng laro. Ang ganda na throw over din doon ng energy weld ni Carl TZ. Sobrang sakto na nga lang din ng magic thump niya. And as well as yung early kasi na activation ng copied Netherrealm, yun talaga yung naging go signal and go ng Echo para kontrahin dito yung AP Brand. Pero looking back, Rockhart, it's going to be a 1-for-1 5 kill score. Bah! And imagine nasa 6 minutes pa lang tayo, papunta 6 minutes ng game. Pero for Echo, established na rin agad yung lead nila when it comes to the gold. That choo-choo train, non-stop na talaga. Pag nakakuha talaga ng abante ang isang Echo, talagang hindi na sila magpapapigil pa. AP Bren right now is on survival mode and making sure na makuha naman ni Kyle TZ ang kanyang purple buff. So madaming resources na bitabato dito ang AP Bren right now on the chase. That's gonna be Ogwen, lumilipad-lipad nga. Ngayon, si Kuya Mo, Matilda, and Few having problems activating that Netherrealm. He's holding on to the very, very last moment here. And that will be all good. For the meantime, at least nakuha pa rin ni Kyle TZ ang kanyang purple buff. Medyo nakakakabayo na kasi kino-corner out sila doon ng Echo. Imagine, that's just JP na una nang nakita. Tapos pagliko nila sa isang eskinita, isang buong batalyon pala dinala doon ni JP just to disrupt doon si Kyle TZ na kanina nga nabanggit natin, a way to disturb the Fanny is to eliminate na makuha niya yung purple buff. Pero dito sa goal difference natin, still shining through. Dito si Sanford with a 103 KD and understandable. Tapos, sobrang libre niya rin kasi, di ba, makapag-clear off ng iba't ibang wave dito. Most especially na si Sanji kasi napipilitan siya sumama sa mga team fights dahil crucial nga naman yung pang-save niya dito. Pero sa may bandang baba, namumong tensyon, Kyle TZ just hiding onto that bush habang di sa may bandang mid, iba naman yung kwento. Naku, grabe. Ang ganda ng ginagawa din na disruption dito ni JP. Para lang basically, parang winu-waste niya yung oras ng Fanny na nag-aabang tapos hindi pa lang kayang patayin yung sasalubong sa kanya, di ba? Ang laking bagay nun to slow down itong jungle patting ng AP Bren. Kasi, di ba, you need momentum for Momentum a talaga Fanny, eh. snowball. Paano kung i-prolong lang natin na wala siya makuha? Exactly. Di ba, alam ni JP, sabi niya lang, sige, kunwari, hindi kita alam na nandyan ka. Sige, kunwari na lang. Saka siya mag-initiate ng guiding and leave Circling Eagle. Pero now, it's going to be the third turtle. Carl TZ and Ogwen on the back. Pero, tatauhan sila dito ni Carl TZ. Kaya Carl TZ, syempre, kahit habang lumilipad yan, makapag-retribution pa rin naman. And yan na, nakahanap na ng mga low HP na miyembro itong si Kyle TZ. Pero looks like magsusurvive pa rin ang Echo because of Sanji. Talagang wala namang kakupas-kupas. Si Kuya Sanji with the control doon sa Netherrealm. Gina G dito ang Echo. It's going to be a double kill. 3 gold lead established. At nakikita rin naman natin that's 3 straight turtles na nakuha ng Echo. Retry battle or retry spell is on point here for Carl TZ. Yung kanina Malinis. nasasabi nga natin na isang Guinevere sana maganda. Oo. Pinapakita niya talaga magandang choice to for Magandang Echo. maganda talaga. At si Carl TZ naman yan, para naman blend, paano ba natin na medyo bahiran natin, hindi pwedeng puro maganda lang magagawa dito ni Carl TZ. Kailangan mag-shine through din. They're both easy in name. Tama. Pero it wouldn't be easy, lalo na kapag nagtuloy-tuloy yung gantong klase ng mga statements from Echo. So far, it is definitely looking like AP Bren hindi pa naman totally out of the fight with everything that's happening dito sa game na ito. Actually, hindi pa nga natin nakitang sumasali sa laban talaga si Super Marco eh. So, baka ito yung secret weapon na tinatago ng AP Bren na pag sumali ito sa fight, bigla na lang babaligtad. Pero syempre right now, Echo is definitely on the lead. 4.2k on the goal lead. And kita mo naman si Carl TZ, kahit si Flap wala siyang paki. Kayang-kaya titiisin niya. And that is how powerful a Guinevere is dito sa meta na to. Nararamdaman nila. Ito na, manggugulo ulit to, pre.
Sabi ni Fluff kay Oo. Kyle. Andito na naman si Cartizzi. Sasama pa si JP. Dati mag-besties yan. Pero Ngayon, eto na. nagbububugan. Ako po. Talagang basta may purple buff, mayroong laban. Look at that. Si Few nag-aantay lang sa gilid. Nice Violet Requiem coming in from Cartizzi. Pero naglalaban na, nag-uubusan na ng ultimate. Ito na yung Netherrealm. Wala na. Ito na yung gustong sitwasyon dito ni Cartizzi. Madaming low HP pero pati siya napababa na. And meron mang push na nagaganap. Cartizzi flicker in by Benny Cutie. Actually, bumabagyo na mga kaibigan. Naku po si Kuya Kyle. Lahat na ng kable, lahat na ng pader nilagay ng kable pero hindi pa rin sapat. It's going to be 3-man down for AP Bren at ang bagyong Benny nandyan na naman. Hindi yung pinakapansin si Benny, ha? Pumasok sila sa mata ng bagyo doon. Minsan, di ba, medyo delikado yun. At habang pataka sila, syempre, pag nandun ka na sa pinaka-low pressure area, talaga... Kala mo kalma lang eh. Kala mo okay lang. Oo, dun hahagupit talaga ng sobra. Pero ito na nga yung hagupit din ni JP and Sanford. 3 members onto the front line! Oy! Grabe naman yun. Munti ka na naman, Kuya Kyle. And just like that, na-secure ng Echo ang unang turtle ng larong ito. That's going to be big objectives on the side of Echo. AP Bren, on the other hand, napansin natin na they tried their best na i-contest, ilaban yung Purple and as well as yung Lord. Pero hindi kasi halos makalapit nga si Cartizzi. The problem with this is that for Echo kasi, they have many ways to catch this Fanny. Pero for AP Bren, what's the way to catch naman? Cartizzi. Ayun nga eh. Yun ang mahirap din. Kasi kahit mahuli mo yan, ang kunat din kasi Ayun. yan. Oo nga pala eh, di ba? Oo, hindi biro ang kunat yan. Nako kasi blast nga, oh. Ito naman. So ngayon, ito na, lumilipad-lipad na naman, Takore. At naglalaban naman sa gitna, isang napakitid na daanan. Yun ang gustong-gusto ng isang Guinevere. At ngayon, yung Lord naman, habang nagtatrabaho kayo dyan, ay nag-push ng mga tore. Ayun Mayroon talaga din sa baba, may clear naman nagagawa. Etong si Kuya Kyle. Yung kaninang secret weapon ng AP Bren, ang bilis din nabasa doon ng Echo. Kaninang inasahan natin na spike ng power for Super Marco na eliminate agad with Benny Cutie specialty. Ngayon onto the player gold. Umuulan, karamihan dito on the side of Echo. Aside from the top 5 na nga lang din na Super Marco there. Just trying his best na kahit Grabe. paano makahabol doon nga sa katapat nga na Benny Cutie. Ngayon, they're being pushed into a corner, Rockhart. 5 of their members ngayon nasa pinakabase, while 3 inhibitor turrets left na lang. Ang Echo ngayon, they're in a comfortable position kahit papano. Ultimates are ready, even their flickers, 4 ang flicker dito. They have so many ways to initiate battles against AP Bren. Pero for AP Bren, ano nga ba yung iba pang sequence na pwede nating asahan? Actually, abangan mo lang yung mga angulo. Yung mga angulo ng final slash nitong si Ogwen. At the same time, meron din naman medyo konting insurance policy. Si Sanford tahimik lang pero highest gold pala siya. Oo. 5-0 and 4 doon sa kalid. Grabe naman talaga. Kailangan yung anggulong yun, hindi magulo naman dito, di ba? Oo. For AP Bren. Pero for Echo, kasi sinabi mo insurance nila dito ni si Sanford, di pa nga tayo nakakita masyado ng mga mix-mix dito na mga pagpasok niya eh. Kaya Imagine, nga eh. that's just JP and Sanji most of the time na nakikita natin. Although si Sanford, meron siya sariling kwento lagi sa pinaka-left eh. Oo. Hindi talaga siya more on sa Nako. kasama. It's a trap! Ayan, napaka-atras nga lang si Kuya Sanford doon. Pinantakbo ang kanyang bagyo. Pero looks like napaaga yata ang gamit ng AP Bren, ng Netherrealm. At dahil doon, magkakapitalize ang Echo. With the 10k gold lead, gagamitin lang ang kanyang kapangyarihan para mag-uubos ng kalaban. Echo right now with 11k and some minions on the mid. Looks like laban na ang gaganap dito. Cartizzi trying his very best to clear that minion wave as a Fanny does. Pero it looks like for the meantime, Echo ay aatras muna. Disiplina, mga kaibigan, ang pinapakita. Medyo na nakipandibdib daw ng AP Bren. Dahil nakita nila na, wait lang, nabutas yung Tori nat sa may bandang gitna. Medyo delikado to. Habang ang Echo, Uy! na pa rin napapakita. It's going to be Grabe. Cartizzi and JP. Bakit nakakatakot yun for Cartizzi and as well as dito kala JP. Grabe, nakipag one-man bar dagulan. Itong si Kuya Ogwen and makakabalik naman ang mga kanya tropa. Pero talaga ang kunat na talaga ng mga miyembro ng Echo. Cartizzi trying to catch the walls pero lumalayo yung pader. Triple kill para kay Benny Cutie. At yun na yata ang katapusan. Pero hindi pa. Wala pa yatang minions. Kailangan pang ihatid dito ng Echo mula sa taas. Pinapakuluan pa nila. Natatanggal na nila yung mga capability dito na makapag-clear off ng AP Bren while other members of Echo ngayon trying to lock Super their Marco! Super Marco is down.
Inaangat ang mga minwave ng Echo. And this might be it, Rockart, as Echo takes game number 1 against sa AP Bren. Disiplina at syempre talagang conviction pag lumalaban sila. Magandang-maganda ang pinakita dito ng Echo. And kita mo naman, hindi pa masyadong nag-celebrate si Coach Tiktak kasi talagang alam niya na, guys, may laban to eh. Kailangan one step at a time tayo dito eh. Kasi kanina, first and second series, umabot ang game 3. Oo. Diba, bawal masyado mag-celebrate ng sobrang aga, pero we've seen little smiles din. Oh, kung ngiti-ngiti naman si Even Coach from Mitch, T. diba? Si Kurt Easy din. Si Kurt, sa gilid eh, di ba? Chill lang, pero syempre, deep inside, you're smiling. Getting the game number 1 means a match point for Echo, habang ang AP Bren naman, we get the idea. Pero the execution, nakita naman natin, medyo naging messy kasi nga naman, tuloy-tuloy talaga silang ginulo doon ni JP. And of course, JP just basically dominating each and every lane na puntahan niya. Sobrang laking bagay and like we mentioned kanina, napabagal niya yung galawan nitong Fanny ni Kyle Pero Tizzy. to know more doon sa nangyaring game number 1, let's throw it over to Reptar. Bilis ah! Ang bilis! Ang bilis ng galaw ng Echo at hindi sila humihinto. Non-stop. Parang hindi na to Echo Express, naging Echo Bullet Train na nga. Sa sobrang bilis ng laro, sipin mo ganito, 13 minutes, 55 seconds, 3 turtles, 2 lords. That is close to as what we'd like to think, tawagin nating perfect rotation game na nanggaling sa Echo at nagulat ata yung AP Bren sa pace, sa tempo na nilaro dito ng Echo with the Matilda as one of their centerpieces. Of course, alam naman natin, pag meron kayong Matilda, mabilis umikot yan. And of course, it's become a comfort pick for JP. Pero kailangan din natin pag-usapan si Carl Tizzy on this Guinevere. Sobrang efficient is the best way to put it. And deadly. Efficient and deadly yung Guinevere dito ni Carl Tizzy. Because nakita naman natin, lagi siya ang nauna doon sa pagpwesto sa Turtles. The gets ng Echo yung tempo ng laro na dapat itakbo nila para mararamdaman ng AP Bren na, uy, up yung Turtle, bakit kailangan pa mag-purple buff dito ni Kyle Tizzy? Andito na yung Turtle. Pero of course, because sa sobrang bilis lang kasi ng Echo, hindi nalaro yung AP Bren yung tempo na gusto nila. At one of the reasons behind that is because of this. Sa meta ngayon, pinag-usapan natin, it is still the meta of XP laners for sustain at saka wave clear. Pero yung Echo, sinabi nila, well, balik naman natin yung idea ng XP laners na nang bubuhat. The carry XP laner. Full damage Khalid. Of course, having to build the Athena shield. Pero, sipin nyo, yung Khalid na to ay naka-assassin emblem set. Rupture yung pinili niya as the first standard talent. Yung Rupture na yun, of course, provides extra penetration. And then Lethal Ignition na, of course, Matic na bibuild mo or kukunin mo para sa isang Khalid. And then add to the fact na nag-full damage siya. XP laner Khalid to na nag-BOD. Ganon ka laki yung lamang ng Echo dito. At ganun sila ka-confident na there's no way that AP Bren would be able to make a comeback from this. Now, we really have to talk about the draft picks here. Kasi klarong-klaro naman sa laro na number 1, Echo, mas mabilis lang. Number 2, Carl Tizzy, mas mabilis din sa pag-farm. Una, lagi nakapwesto sa mga objectives. And of course, sa sobrang bilis ng mid laner, roamer, jungler, at yung XP laner na makapunta sa sentro ng mapa kasi dun lagi yung mga convergence points eh. Clear lang ng minion wave. Tapos punta ka agad sa gitna. Tapos laban. Pressure yung jungle para hindi makapag-farm tong Fanny na to na nakakalaban natin. Yun lang yung game plan ng Echo. That's it. And they were able to do that. But because of the picks, kung ano nangyari, okay, we have to compare. Number 1, yung roamer picks, Arlott into the Matilda. Of course, isipin muna, alright, there's a chance na yung Arlott pick na to sobrang magiging nakakainis para sa mga kalaban. And it's a good displacement tool and then a good crowd control tool. Arlott ang isa sa mga picks talaga na pinaprayo ng mga tao pag alam nila Faramis yung kalaban sa kalaban mo. Kung alam mo yung Faramis yung kalaban mo. So you pick up the Arlott kasi lakas ng Final Slash kontra dun sa Netherrealm. And then of course yung Baksha, ginawa naman dito ng AP Bren, yung isa sa mga signature nila. Kung saan biglaang hindi pala jungler yung Baksha na to, ginawa siyang XP laner.
Pero last pick, yung Khalid na Assassin Emblem, na full damage, Heptasis, matik yan. Pero pag alam mo na lamang din kayo, okay lang din mag-full damage yan. Hinabol na niya kagad yung Malefic Roar para hindi na talaga makahanap ng chance yung AP Bren dahil sa sobrang taas na ng damage output ng Echo. Over and over again, simple lang yung naging sequence. Dito tayo sa gitna. Okay, wala. Farm up, farm up. Guinevere mauna sa mga key objective points. Sanford nauna sa pagpunta sa gitna kasi mas mabilis siya mag-clear. Si Sanford, alam niya trabaho niya dito. Hindi kailangan mag-walkthroughan sa XP lane. Mas mabilis ako mag-clear dito kumpara sa Baxia. Pag alam ko walang tao dito, may information ako na wala namang magagang sa akin, sige, fast clear XP lane, punta ka agad sa purple buff. Over and over again. And AP Bren, hindi lang sila nakahanap ng chance at panahon na makahinga sa mapa sa sobrang bilis at agresibong galaw ng Echo. At hindi lang yun galing sa mga individual players, they did it as a team. Synchronized yung pag-ikot nila, ang pag-agresibo nila. Alam nila Fanny yung kalaban nila. Alam nila Harith yung gold laner ni Super Marco dito. Two heroes na matagal na natin sinasabi, snowballable. Those are snowball type of heroes kung binigyan mo sila ng chance makapag-farm na maayos at makapagkuha ng mga kills. So, Echo said, we're not gonna give that chance. Early on though, may nakutuban tayo or nakitang teaser sa magiging galaw ng dalawang junglers. Yung first rotations ng dalawa. Kyle TZ got the first blood. Sinolo kill niya si JP sa ilalim ng Torre in the bottom lane. Meanwhile, topside, Carl TZ plus Sanford, nakahanap sila and to help set up the double kill for Carl TZ na kung saan napitas nila si Ogwen at saka si Flap. From there, the snowball began kasi naramdaman ng dalawang teams. Naramdaman ni Carl TZ, medyo mas mabilis ako dito. Yung Khalid natin, mas mabilis talaga sa Baxia kumpara sa pag-clear ng minion wave, sa pag-ikot sa mapa. Tuloy na lang natin to. And of course, Benny Cutie, at the end of all that, will be very happy. Kasi alam naman natin, kung yung jungle mo ay nape-pressure or yung jungle ng kalaban mo ay nape-pressure, mafa-force ang mga reaction ng roamer, mid laner, para makapunta lang sa sarili nilang jungle para makadepensa. Meaning, yung gold lane ay mabubukas. It becomes a dead lane. The gold lane will be open for both teams. And that's exactly what happened. The gold lane got opened up. Benny Cutie ended up still getting the kills there near in the end. And then, of course, AP Bren, hindi sila nakahanap ng room around the map. That's it for game number 1. Pero sigurado ako, Rockhart and Athena, ready na rin sila. So, Rockhart, Athena, kayo na. Nakita natin yung well-drafted plan doon ng Echo at EP Bren. Nakita nga rin natin yung kakaibang mga plays and as well as sa draft pa lang doon, Rockhart eh. Doon ako na-impress actually. We know na both these teams, kabisado na nila isa't isa. Like, kahit yata, I mean, for sure, sa scrims, sila din yung nagtatapat, di ba? So, yung nakita ko yung instalock yung instalock moment ng Echo, parang alam mo na, oy, teka, may balak to. Teka muna. May balak to. Matilda, tapos Paramis, pareho. Oh, grabe naman. Parang alam mo na kung sino man yung marksman na yan, napakaswerte mong marksman ka. Hindi ka talaga papagsak. At sobrang swerte talaga. Benny Cutie, Benny Cutie, third pick, diba? Carry agad yung Exactly. sinunod nila after the second phase for AP Bren. And sabi mo nga, totoo siya na baby up talaga. Oo. Doon si Benny Cutie. Na-nurture. Yun pala. Diba? Na-nurture siya doon. And gumana yung baby buff din nila doon. Nakita mo yung supporter din. Ay, grabe. Echo, diba? Naman. So with all Sana, smiles. may ganun, diba? Like, Yeah. start me up. And nakita natin, for AP Bren naman, we get the idea. Although they switch it up a little naman pagdating sa roam and XP lane, na-discuss din to ng ating analyst. But with your idea doon, di ba, syempre nakita na nga natin na Arlot, mostly nakikita natin sa XP. Ano kayong kine-create the idea doon ng AP Bren with the roam Arlot naman? So far, I think na if there was a moment na nakahuli ng isang magandang angle, yung si si Owen doon, there was a chance na around the earlier parts of the game, baka. Pero it was a very secure draft. I think na nanggaling dito mula sa Echo na they were already expecting yung mga very scary na assassin picks, di ba?
And they were also expecting Valentina. Hindi nila binan yung Valentina even though that was the scenario. So very impressive yung ginawa ng Echo dito. Pero for AP Bren, you could really tell na may may gusto din silang gawin eh. Gusto nila yung medyo faster na lineup. So far, I hope that you guys are also fast enough to go to 1esports.gg/community. Tambay-tambay tayo doon. Pupunta kami doon mamaya, for sure. Ayan, scan nyo lang yung QR Scan nyo code, lang yung QR guys. code. Ayan na, very convenient na ngayon ang ating generation. Yeah, hindi Diba? mo na kailangan i-type. Grabe naman. Type? What? Type? Wala. Wala na. Scan. Diba? Just scan the QR code here onto the lower right side of our screens. At syempre, convenient din, ayan for carry kanina ni Benny Cutie, yung mga pangyayari. Kasi, maabot man siya, if ever na maabot, kasi hindi kasi nangyari. If ever na maabot siya, meron naman kasing Netherrealm. Tapos may Guiding Wind. Kung hindi man, meron pang Khalid. Actually, yung- gugulo pa. Hindi pa nga tayo nakita ng super set doon kay kay Sanford. Mostly medyo more safety, pang safety yung ginagawa niya on the Khalid. Pero okay lang kasi parang habang hindi mo pinapansin yung Khalid, kasi hinahabol mo yung carry, Yeah. hinahabol mo yung mga naka-Netherrealm. Ang sakit pala nung Khalid. 5-0 and 4 at one point. And there was a specific instance na si Sanford, nang bait lang siya. Oo. Diba? Parang kunyari, mahuhuli na siya. Tapos saka siya mag-Raging Saster, paalis. So, ang dami niyang ultimates Dami. din Ang ganda- na ang ganda na-bait nung- doon for AP Bren. And definitely, maganda yung naging laban for game number 1. It was a good fight. Yeah. It's the Echo Bullet Train. Ngayon na nakita natin sa Zoom. international stage pa. Revved up ang mga engines. And that was just the game number 1, Match point for Echo. Ulitin lang natin. At ngayon nakikita rin natin yung very relaxed stance pa rin, syempre. You need to be chill. Yep. Even Coach Trevor ngayon, okay lang. Ano ba yan, Carl TZ? Anong gusto mong mangyari ulit? Yeah. Ganun ba ulit tayong atake? Pero baka respetuhin din kasi to ng AP Bren. We'll see, diba? We'll see. Kasi right now, paalala lang namin guys sa inyo, this is a best of 3 that will determine kung sino ang aangat sa ating grand finals. Yung winner nito, rectang finals agad. Grabe. Sure second place. Iba yung feeling na matulog mamaya sa hotel nila, di ba? For sure. For sure. Iba yung ngiti, iba yung dinner, yung kain nila mamaya after this series. Kasi waiting ka na eh. Natawa nga ako sa mga comments na pag nabasa ko yung mga comments habang nag-waiting screen. Okay lang, sige. Kahit season yung manalo, masaya na kami. Kasi- yung mga fans natin talagang alam mo talaga na they know. They know what we know. Yeah, and we still have 3 teams, di ba? Representing our country. We also have RSG waiting for their match later laban sa Homeboys. Pero itong dalawang teams kasi neto, alam kong binamatay ng Homeboys at RSG Philippines, lalo na't. Kasi posibleng isa sa kanilang tatlo makaakyat din if ever dito sa magiging matchup ng Grand Finals. Kasi